Last din na namin dito sa Bayern at finally pumunta na talaga kami sa IBC. Maagang kami nag-check out dyan at bumiyahe na kami kasi hindi lang kami pupunta sa IBC kundi pupunta rin kami sa Park Naklam. Alas 9 nga ito ng umaga pero parang alanganin yung weather. Parang uulan na parang makulimlim. Pero sana hoping kami na araw. At dahil walang araw, expected na medyo mas malamig yung weather. Pero ganun pa man, ang ganda pa rin ng mga view sa daan. Summer talaga ang target date namin na pumunta dito sa IBC kasi nga lake shot at isa rin siyang tourist destination. At mula nga sa parking lot, makikita mo na agad yung lake. At ito na yung lake. Sobrang luwang niya, sobrang laki niya at ang ganda talaga. As in yung water, crystal clear turquoise. Sa sobrang linaw ng tubig, ayan no, nakikita talaga yung isda lumalangoy. Dito sa bungad ng lake, napakaraming restaurant at hotel na pwedeng pagstayan. May mga nagpaparenta rin ng mga paddleboards at mga boats. Pwedeng mag-mini hiking sa palibot ng IBC, kaso lang dahil wala kaming sapat na oras, hindi na namin siya nagawa. Mas maganda talaga buong araw na magstay dito para mas makita at mas ma-explore yung lake. At yung best time na pumunta talaga dito ay dapat summer talaga. At dahil nasa paanan siya ng bundok, expected na mas malamig ang temperature dito. Ito na talaga yung pinakamagandang lake na nakita ko dito sa Germany. Babalikan na lang namin ito sa susunod na summer. Hindi na rin kami masyadong nagtagal dyan, nanguha lang kami ng mga ilang pictures tapos umalis na din kami. Dito pala sa may mismong IBC, meron ditong cable car na magdadala sa Zugspitze. Yun yung highest mountain dito sa Germany. Mula sa IBC, 30 minutes pa yung binahe namin para makapunta sa Park Naklam. Bago pa mag-start yung hiking, madadaanan pala itong Olympic Ski Stadium. Mula sa parking lot, mga 40 minutes din yung hike. May mga bumabiyahe rin ng mga kalesa dyan, so yung iba sumasakay na lang din. Dahil fall pa lang ito, recommended talaga ang hiking kasi makikita mo talaga yung nature. Doable yung hiking. Marami kaming mga nakitang mga family na may malilit na bata na kasama. Habang naglalakad nga kami dito, parang wala nang pag-asang sisikat yung araw. Pero grabe na surprise kami along the way, as in tirik na tirik yung araw habang paakyat kami. Narealize ko bigla, buti na lang talaga hindi rin namin pinush yung plano kahapon kasi kung nagpunta kami, sigurado hindi ganito kaganda yung weather. Sumula sa parking lot, 30 minutes na yung nalakad namin dito at ito na yung pinaka main entrance. Dito rin yung bilihan ng ticket. Yung ticket, 5 euros sa bata, 10 euros naman kapag sa mga adult. Kapag nakalagpas ka na sa gate, ganito naman, meron pang parang isang gate na para kang papasok sa loob ng minahan. So wala nang voice over dito, isasama ko na lang kayo para makita din ninyo mismo yung pinuntahan namin. Lamitan ang
Pagkatapos ng tunnel, may gate doon at gagamitin pa ulit doon yung ticket para makalabas. Kasi pwede ring entry point yun ng mga ibang nag-hiking. So, ang susunod na pupuntahan namin ay yung restaurant. Grabe, yung restaurant talaga nasa taas siya ng bundok. As in, mas matarik pa kaysa dun sa mga dinaanan namin sa may falls kanina. Para nakakabigla kasi kanina dun sa may falls, parang mababa lang yung mga inaakit namin. Nahirapan ako sa part na to, pero may mga nakikita ako mga bata na kaya naman nila, so dapat kaya ko din. Amazingly, meron silang wifi dito sa bundok. Bale, 15 minutes yung oras ng pag-akit namin. Pero yung pag-akit talaga, sobrang matarik siya, kaya nakakapagod. Yung literal na magugutom ka talaga, tapos pagdating dito sa taas, grabe, may kabihasnan. At itong unang restaurant, ito na nga yung pinuntahan namin kasi mataas talaga yung rating niya online. Ang pangalan ng restaurant ay Kaiser Schmarrn-Alm. Halos lahat ng mga hikers dito talaga pumupunta. At ito nga in-order namin, schnitzel at saka burger. Grabe, super sarap ng pagkain nila. Ang total bill namin ay 70 euros. Plus, meron pa kaming take-out na dessert. At para sa akin, worth it talaga kasi nasa taas siya ng bundok pero quality talaga yung food na siniserve din nila. Busog na busog nga kami dyan at halos hindi namin maubos yung food. Tapos yung dessert na in-order namin, tinake out na lang namin at kinain namin along the way. Full house na yung restaurant kaya naman sa labas na talaga kami nag-dine in. Super lamig, mapapajacket ka talaga pero okay lang kasi lunch with a view. 2:30 na ito ng hapon pero yung sikat ng araw ang ganda pa din. Ganito nga pala yung community na meron dito sa taas. At meron din mga hotels at iba pang restaurant pero yung kinainan namin yun na talaga yung as in dinadayo ng mga tao. Habang naglalakad pa paba, ito pala yung dessert na tinake out namin, Kaiser Schmarrn. Ang sarap din, 9 out of 10. Yung kalsada pababa ng bundok, sobrang tarik talaga niya. Nung nag-hiking pa lang kami, nagtataka ako paano kaya sila nakakaakit ng supply sa taas. Yun pala, yun yung sagot. Itong kalsada na to, ito yung daanan nila. Pagbaba nga namin, may nakita din akong tirador. Ay, ang mahal. 670. 3:30 na ng hapon nung makababa kami sa bundok. Masaya at naging safe naman yung hiking namin. Sana sa pagbalik namin, ganito na din kami.